Baka diretso na ako sa kulungan. Bumisita kayo sa akin. Salamatan niyo, Pangulo. Pinisita kayo. Ano na, ang perception ng karamihan, nagiging tool na itong Quadcom para for a political agenda. Correct. Ang Tama. perception, paniniwala ng iba is ginagamit ito para sa eleksyon. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga mainit na balita at umpisa na nga natin dito kay Tatay Digong mga kababayan. Ngayong araw na ito, Lunes, no, Oktubre 28, dadalo sa Senado ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong. Naharapin niya ang mga akusasyon o aligasyon patungkol sa EJK, no? Kung kaya naman may habilin ito sa ating mga taga-suporta niya na subaybayan ang kanyang hearing mga kababayan. Na ngayong naiipit ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong, lalong mas kailangan niya ang ating suporta mga kababayan at ibigay natin ang 100% support mamaya sa Senado, no? Na huwag nating hayaan na lapastanganin lamang o baliwalain ang malasakit ni FPRRD na puksain ang kasamaan o ang kabangagan o ang mga adik. Maprotektahan lamang ang ating kinabukasan at ang mga kabataan na ating pasadahin to mga kababayan. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. Baka diretso na ako sa kulungan. At ang hingin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Hanggang kailan talaga si Tatay Digong kala namin naman napakaseryoso ng sinasabi Bumisita na lang daw tayo at magdala ng chicken sandwich. Grabe talaga itong si Tatay Digong kaya napapamahal sa taong bayan. Wag po kayong mag-alala, hindi po namin nahahayaan na ganun-ganun na lamang, no? Na ma-cite in contempt o ikulong kayo ng mga pulpul na kongreso. Masubukan lang nila baka mapadali ang pagpapatalsik sa bangag na administrasyon. At asahan nyo rin Tatay Digong na mamaya sa Senado kami makikinig, no, sa hearing na inyong dadaluhan. And speaking of bangag mga kababayan, ayan si Bongit, no? May pagbisita ko no sa mga naapektuhan ng bagyo na ko naman po. Na lumang style na yan, Bongit. Hindi mo na kami madadala, hindi mo na kami mabubudol sa pagganyan-ganyan mo. Pero bago natin pasadahin to mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. Salamatan niyo, Pangulo. Pinisita kayo. Salamatan niyo, Pangulo. Pinisita kayo. Salamatan niyo, Pangulo. Pinisita kayo. Grabe no mga kababayan, tayo pa magpapasalamat dito sa pagbisita ng bangag na presidente. Napakakapal naman, sila na nga ang nagnanakaw, sila na nga nagpupulburon, sila na nga ang walang malasakit sa taong bayan, sila na nga nagpabaya, tayo pa magpapasalamat. Anong klaseng kakapalan yan? Grabe naman talaga. At yun na nga no mga kababayan, mamaya magsisimula na ang Senate hearing no ni Tatay Digong. Kung kaya naman panigurado magtutuos itong si Dalima at si Tatay Digong patungkol sa EJK na sino kayang magwawagi mga kababayan. Napahihintulutan ba ng mga pulpul na kongreso na paboran itong mga convicted criminals kaysa sa mama na dating Pangulo ng Pilipinas na nagmalasakit lamang na puksain ang mga adik sa bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang posibleng pagtutuos, face-off between ex-President Duterte and ex-Senator Laila de Lima. Okay.
dito sa Manila Times na balita, ex-President Duterte, De Lima face off scene. Magkikita sila ngayon, Lunes, doon sa Senado sa gagawing hearing tungkol sa war on drugs. Okay. So, naimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee Subcommittee chaired by Senator Pimentel itong dalawa. I'm sure mag-a-attend si Attorney De Lima. So, itong kay PRRD, wala pang kasiguruhan. Kailang maraming nagsasabi na most likely mag-a-attend din siya. Okay. So, itong Blue Ribbon Committee, ito yung pinaka-malakas o pinaka-importante na committee sa Senado. So ano ang purpose sa investigation sa Senado? Okay. So ang Senado nagbigay ng briefer sa mga media. Parang briefing kit. So sinasabi dito na sa briefer ng Senado, ang Philippine War on Drugs constituted a key policy initiative introduced by Duterte shortly after his inauguration in June 2016. So, key policy initiative. Okay. So, sinasabi rin dito na itong panahon ni President Marcos Sr. nagkaroon ng pagbabago. Hindi katulad yung kay PRRD na nag-focus sa law enforcement. Dito sa PBBM administration, nagbigay ng greater emphasis sa rehabilitation rather than violent enforcement measures. Okay. So, ang purpose ng hearing is to determine ano ba ang goals, ano ba ang mithiin ng Duterte administration sa war on drugs. Okay, yon ang i-determine ng investigation nito, primary goals. It also seeks to find out how the campaign was carried out. Paano ang ginawa. So, ang contentious issues dito sa war on drugs is, una, yung bilang ng namatay. Sabi ng PNP, mga 6,000. Sabi ng mga human rights group, abot ng 12,000. Tapos, ito na, ang allegation is, mayroong state-sponsored extrajudicial killings. Sumobra yung pamamaraan. So, yun ang i-determine. So, to me, maganda naman para malaman kasi admittedly, hindi naman naging perfecto yung pag-implement ng war on drugs. Meron talagang nasobrahan. Kaya nga may mga pulis nang kinasuhan at meron nang na-dismiss sa serbisyo. So, sa Quadcom, may mga na-implicate na mga police officers. Edi, kung kompleto ng ebidensya, maganda yun. Para masampahan sila ng kaso dahil hindi naman pwedeng labagin mo ang batas. Kaya lang, ang masama sa Quadcom is ang perception ng karamihan nagiging tool na itong Quadcom para for a political agenda. Correct. Ang Tama. perception, paniniwala ng
iba is ginagamit ito para sa eleksyon. Tumpak ka dun, General Macanas. Yung ginagawa ngayon, yung pagbayad sa kanila ng 1 milyon per hearing, agenda talaga dyan siraan at politikahan ang pangalan ng mga Duterte. Sino pa bang may utos kundi ang mga nasa taas, ang bangag na administrasyon, no? Hindi naman sila magiging matapang na ganyan kung walang backer na malaking tao na nasa likod nila. Tignan nyo nga yung mga pinagsasabi nila ngayon, kabaliktaran sa mga pinagsasabi nila noong si Tatay Digong ang presidente. Hay nako, lalo na itong si Barbers, no mga kababayan, grabe talaga. Ng 2025. Perception yun, nababasa ko. So, dito sa Senado, nakikita ko na parang mas magandang venue itong Senado kasi itong mag-preside ay si Senator Pimentel. Kahit opposition siya, very objective yung pagiging opposition leader niya at saka sa mga pronouncement niya, sa mga actuation niya, nakikita ko na he's after the best interest of the people and of the government. Kaya mas kalmante ako na makinig, manood, magmamanman dito sa Senate investigation. So, tutukan po natin ngayong alas 10 ata magsisimula. Manonood tayo. Kasi tingin ko mawawala na yung bias. Sa quad ko, mayroong perception na may political agenda. Kaya salamat naman at magkakaroon na ng parallel hearing dito sa So, anong mangyayari pag nagkita si President Duterte and ex-Senator De Lima? I don't know. So, aside sa dalawa, Duterte and De Lima, naimbitahan din itong mga nag-aakusa, Kerwin Espinosa. Sino pa? Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sino pa? Rowena Garma. Kasi ito yung mga nagbigay ng mga statements na may mga sensitive silang pagbubulgar. Ang gusto kong bantayan yung si Police Colonel Garma. Kasi nung nagbigay siya ng testimony sa Senate na parang sinasabi niya na may reward system yung war on drugs, umiiyak siya . So maraming mga legal minds na nakapuna na maraming butas, maraming inconsistencies sa kanyang testimony, so affidavit, may mga naghihinala na baka under pressure lang siya. Ano kaya kung mag-testify ulit si Garma diyan sa Senate investigation at sabihin niya, i-recant niya yung testimony niya doon sa Quadcom. Nako, patay sila. Sabihin niya na na-pressure lang ako kasi nakakulong ako. Kaya pinilit nila ako. Kaya umiiyak ako. Nako, medyo kakabahan na ang Quadcom ngayon kung ganun ang sasabihin ni Garma. May nabasa akong article, ano bang sinabi doon, na ang mga kongresista, si Congressman Barbers, parang magpapile ng bill na paparusahan ang mga abogado ng mga witnesses sa mga congressional hearings na ire-recant, babawiin ang kanilang testimony. So, anong ibig sabihin nun? Kayong mga abogado, huwag kayong basta-basta ng inyong . So, parang natatakot sila na ang mga testigo o resource person magbabawiin yung Kagaya yung si Espinosa, yung alleged drug lord, nung PRRD, iba yung sinasabi, under oath.
Ngayon, iba na naman ang sinasabi, kabaliktaran, under oath din. So, may mga abogado siya. So, yun. Pag may pasa itong bill na sinasabi ni Congressman Barbers, paparusahan ang mga abogado. So, abangan natin si ex-PCSO General Manager Garma, baka may pasabog siya na napilitan lang siya sa testimonya niya sa kwan kasi nakakulong. Baka dito, ibubulgar rin yung, I don't know. So, kaabang-abang po ang Senate hearing ngayon.